Meron pa bang panahon o oras ang 19th Congress para dito sa isyu ng pagbabalik o proposed bill na ibinabalik ang prangkisa ng ABS-CBN? Kasi po, apat na po yung, o 40 tuloy, apat ng proposed bill ang naipile. Pinakahuli si Congressman Joey Salceda ng Albay para bigyan ng 25 years na prangkisa ang ABS-CBN. Ang aking nakikita rito, wala ng panahon kung ngayong 19th Congress pinag-uusapan. Kasi 15 days na lang more or less ang trabaho ng 19th Congress bago tuluyang isara ito, tapusin ito para bigyan daan ng eleksyon at pagbalik sa July ay 20 Congress na yan. So hindi na kayang tapusin. Kasi kung ni isang hearing, wala pa nga sa Congress eh. Pagkagaling sa Kongreso niya, papunta pa ng Senado. So mahaba pa. So malabo. Ganun pa man, kahit malabo na sa 18 o 19 Congress ang pagbabalik. Pero itong nagpakita ng interest si Congressman Joey Salceda at iba pang mga sponsor ng House Bill para ibalik ang prangkisa, ito po isang malaking usapin. Alam naman natin si Congressman Marcoleta ay isa sa mga tumaya dyan para huwag i-renew at ang buong Kongreso ng mga panahong yun. Okay? Or majority ng mga congressman para huwag bigyan ng renewal ang ABS-CBN. Ngayon, parehong kandidato. Si Joey, kung di ako nagkakamali, Joey Salceda, re-electionist congressman ng Albay. So, local lang yan, distrito lang. Si Marcoleta, kandidato for national position, senador. Sino ang madadamis dito? Dahil itong pagbuhay ng issue sa ABS-CBN, mananariwa, maalaala ng mga tao, pabor man o hindi sa pagkakasara ng ABS-CBN, may epekto yan sa politiko. Yan ang aking analysis at opinion. May epektong positibo at negatibo sa merong paninindigan at nanindigan, dapat o hindi, bigyan ng prangkisa, ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN noong panahong under Duterte administration. Ngayon, under Marcos administration, ay si Joey Salceda ng Albay ay tumayo at nanindigan, dapat ibalik, bigyan ng another 25 years franchise. So, sa tingin ninyo, sino ang makakakuha ng suporta rito? Si Salceda na pabor na ibalik ang ABS-CBN o si Marcoleta na kung maninindigang huwag ibigay ang prangkisa? Yan po yan. Sino ang susuportahan ng tao rito? At may epekto ito sa mga political career ng mga politikong pabor o hindi. Kasi ang mga tao may pabor din o hindi sa opening o pagbabalik ng ABS-CBN. Yun. Pero huwag natin kalimutan kung ano man po yung mga naging violation, kaya sila hindi nabigyan ng prangkisa, dapat tapusin muna yon. Dapat napapag-usapan yon. At yun naman ay definitely pag-usapan pagdating sa komite. Kasi ang pag-i-issue ng prangkisa, tatanungin, bakit ka nangangailangan ng prangkisa? Ano nangyari sa prangkisa mo? Babalikan lahat ang nakaraan. Yun po yun eh. Kaya lang, mag-i-eleksyon. Mahalaga ang eleksyon at dito mo mapupulsahan kung sino ang may prinsipyo at wala. Sino ang tutulungan o hindi ng mga botanteng Pilipino na naniwala o hindi sa operasyon ng ABS-CBN. Yun po ang malaking epekto. May political issue yan. At may epekto sa karerang pampolitika ng mga politiko. Ang papabor o hindi, inuulit ko, sa opening or pagbabalik kung kinakailangan. Pero kung panahon ang pag-uusapan, kung kaya bang tapusin, sa tingin ko malabo ngayong 19th Congress. Siguro sa 20 Congress, i-file ng mas maaga. Baka may pag-asa yan. Pero ngayon, gipit na po eh. Alam nyo, ang proposed bill, pag hindi ito na-aproban ng, mabawa, katulad ngayon, 19 Congress, hindi naman pwedeng ituloy yan sa 2020 Congress. Kailangan i-refile. Hindi yung na-file ngayon dahil hindi natapos, itutuloy lang sa susunod. Hindi po, kasi yung 19 Congress, iba ng composition ng Kongreso at Senado yan. May matatanggal dyan, may bagong darating. So, hindi pwede yung hindi natapos na panukalan doon, itutuloy lang. Kailangan i-refile. I-file mo ulit. So, pwedeng i-file ulit ni Joey Salceda kung magiging congressman
pwede niyang i-file ulit ito sa 20 Congress by July. Magsisimula yan before yung SONA ng Pangulo. O yung iba pa. Kasi 2022 pa lang, may nag-file na dyan eh. Kaya nga apat na yung nag-file ng proposed bill na walang nangyari. Kaya nga ngayon lang controversial kasi mag-i-election, biglang ganito. Si Joey Salceda ng Albay ay pumosisyon. At may influence si Joey kahit pa paano dahil chairman ng Committee on Ways and Means yan. Mahalagang komite. Yung committee gumagawa ng batas para magkapera ang gobyerno. Ayun po yun. So, anong tingin nyo dyan? Anong inyong masasabi? Meron bang kahinat ka nito sa panahon ito o wala? Ano naman ang magiging kalagayang karera sa politika ni Joey Salceda sa Albay at ni Congressman Marcoleta bilang tumatakbong national position dahil buong bansa ang kailangan niyang suporta para maging senador. Ayun po yan. At iba pang mga congressman na pabor o hindi, ano ang kalalagyan nila. Pinag-uusapan ito dahil kahit papano, until now, marami pong supporters ang ABS-CBN. At nasasariwa ang mga usapin. Pero tama lang naman na yung mga nakarang issue dapat talakayin at kung naresolba na, siguro ibigay ulit ang prangkisa. Pero kung hindi pa resolba, abay ibang issue yan. Pero nasa kamay ng Kongreso at Senado ang usapin ito. Kung kaya bang i-justify na may balik ang prangkisa o hindi. Marinyo ang prangkisa o hindi. Para ho din sa controversial network na ipinasara. Nasara sa Duterte administration, gustong buksan ngayon ng mga kaalyado ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Talagang makulay ang buhay. Sabi nga natin. Ano po yung masasabi? Ingat lang po tayo. Ingat lang. At pangalawa na ating ihabol na balita. Tuloy na po So salamat sa mga followers ko na mga membro ng Iglesia ni Cristo. Maraming iba-ibang relihiyon ng ating mga subscribers at mga viewers. Salamat po, nirerespeto. Kasi sabi niya, Sir Mike, member ako ng INC. Peace Rally, kapayapaan. Alam ko naman. Yun po yung talagang layunin. Kapayapaan. Peace Rally. Pangkapayapaang rally. Ang tema o dala-dala ng Iglesia ni Cristo na tuloy na po. At hindi lang sa Metro Manila. Nationwide pala ito. Meron akong mga kasamahan na INC dyan sa Channel 4 na naikukwento sa akin. Nationwide pala yun. So, hindi lang Metro Manila. So, asahan natin, respeto natin at babantayan naman ito ng mga otoridad. So, rally para sa kapayapaan. Hindi ito rally para sa mga Duterte o kay Sara Duterte. Hindi ito rally kung kanino. Ito ay rally para sa kapayapaan. So, sino bang ayaw niyan? Yan ang maganda. Kaya yung mga nag-iilusyon, nagbabaka sakali, napapabor sa kanila ang rallying ito, hindi po. Lahat ito'y pabor sa atin kasi kapayapaan. Hindi po pampolitika yung galaw ng INC. Yan po yung sinasabi ng kanilang mga member. Hindi rally para kay Duterte, hindi rally kung para kanino. Kapayapaan. At lagi naman kasi ang INC, katulad ng aking mga nabanggit na, ang INC laging tumutulong sa kung anong gobyerno nakaupo. Sino mang gobyerno, sino mang presidente nakaupo, sila laging pro-government, tumutulong sila sa pamahalaan. Kaya nga, kapayapaan, peace rally ang gagawin. Hindi anti-Marcos rally. Hindi anti-Duterte rally. Kapayapaan. So, yung umaasa na maging pabor sa kanila itong rallying ito, nagkakamali kayo. Hindi po ganon sa aking paniniwala. Ilan tulog na lang Sa Monday na yan January 13. Di ba? Sabado na ngayon. 2 tulog na lang. Please like, share ng ating mga video ito. Ng lahat ng mga video sa aking mga channel.